Napaka-cool at sabay sa uso pagdating sa disenyo. Madaling isingit-singit at magaan imaneho. Yan ang bagong disenyo ni Yamaha pagdating sa Miu Scooter. Yamaha MIUI 125. Patuloy pa rin na namamayagpag itong Yamaha MIUI 125 sa panahon ngayon. Mula nga nang inilabas ito noong taong 2007 ay nag-number 1 automatic 125cc ito ni Yamaha. Kaya naman, isa ito sa mga nauna na ipinakilala sa atin ni Yamaha na mayroong Blue Core technology. Kaya naman, napaka-iconic talaga ng motor na ito. Bukod sa may magandang disenyo at may magaan na handling, talaga namang tinangkilik ito ng karamihan ng ating mga kababayan. Dahil iwip ito ng 125 cubic centimeter, 4-stroke, 2-valve, air-cooled, single overhead cam at single cylinder. Maliban doon, meron itong maximum power na 7.0 kilowatts, 9.4 PS at 8,000 revolution per minute na magbibigay sa iyo ng maximum torque na 9.6 Nm of torque at 5,500 RPM. Mayroong compression ratio na 9.5:1. Pag-usapan naman natin ang kanyang overall dimension. May haba itong 1,870 mm, may lapad itong 685 mm at may taas itong 1,035 mm. Pagdating naman sa kanyang wheelbase, may sukat itong 1,260 mm. At sa kanyang ground clearance, may sukat na 135 mm. Medyo mababa nga lang ang kanyang ground clearance, kaya naman may chance pa rin itong sumayad sa mga medyo matataas na humps at malalalim na mga lubang. Nga pala mga biyero, kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Ang kagandahan nga sa motor na ito ay equip ito ng Blue Core technology na magbibigay sa iyo ng more power sa inyong makina at less fuel. Kaya naman matipid din ito sa gasolina dahil naka-fuel injected na ito na mayroong fuel tank capacity na umaabot ng 4.2 liters. Kaya naman kapag FI ang motor mo ay siguradong malaking tipid ito. Depende po ito sa inyong paggamit. Pagdating naman sa kanyang body design ay hindi talaga nagpapahuli ito si MIUI 125 dahil ang kanyang mga decals ay akma sa kanyang body color. Maliban doon, meron itong sporty looks na nagpadagdag pa sa kapugian ng motor na ito. Punta naman tayo sa kanyang lighting system. Siya nga pala mga biyero, naka-bulb type pa rin itong MIUI 125. Pero kung sakaling sa tingin yung kinukulang kayo, ay pwede naman po kayong magpadagdag ng support light para mas maliwanag. Pagdating naman sa kanyang starting system, ay equip pa rin ito ng starter button. At syempre, hindi mawawala ang kanyang kickstart para kung sakaling kinapos kayo sa baterya, ay mayroong kickstarter. Sipain mo lang ito at aarangkada ka na. Kaya naman mga biyero, ano sa tingin nyo? Malaking tulong ba ang kickstarter sa isang motor? Comment down below. At isa pa nga sa nagustuhan ko sa motor na ito ay meron siyang carbon looks na nagpapapogi at nagpapapremium sa motor na ito. Pero huwag kayong mag-alala. Premium lang ang kanyang disenyo pero affordable pa rin ito ng ating mamamayan. Punta naman tayo sa kanyang mga gulong. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 70 by 90 by 14. Pagdating naman dito sa kanyang front brake ay naka-single hydraulic disc brake ito. Pagdating sa kanyang braking system, naka-telescopic fork naman pagdating sa kanyang front suspension. Pagdating naman dito sa kanyang taillight ay naka-bulb type pa rin ito. Overall siya, simula sa harap hanggang sa likod, maging ang kanyang mga turn signal ay bulb type po ito lahat. At isa pa nga sa mga nagustuhan ko dito sa MIUI 125, kung mapapansin ninyo, yung kanyang turn signal ay halos kasama na siya doon mismo sa kanyang taillight. So wala na kayo masyadong iintindihin na may mababali kung sakaling sesemplang kayo. O diba mga biyero? Ayos yun. Maliban doon mga biyero, may reflector din ito at may mahabang rear feather. Pagdating naman sa kanyang muffler ay meron itong masculine design pero hindi naman siya ganun kalakihan. Maliban doon mga biyero, meron din siyang carbon design sa kanyang heat guard. Kung mapapansin nga ninyo mga biyero, napakarami din ng carbon na inilagay sa motor na ito. At dito naman sa kanyang gulong sa likuran, may sukat na 80 by 90 by 14 na medyo malapad siya para kung sakaling magbe-banking kayo ay hindi kayo basta-basta madudulas. Ang kanyang braking system naman dito sa kanyang likuran ay naka-drum brake pa rin ito. Pagdating naman sa kanyang suspension dito sa likuran ay naka-single shock absorber ito. Dito naman sa kanyang seat compartment ay hindi ganun kalalim. Kasya nga lang dito ang mga documents o mga basahan o kaya yung mga cellphone o mineral water. At ang sad reality dito ay hindi po kasya ang helmet ninyo. Sayang nga lang, dapat nilakihan na ni Yamaha ang
kanyang seat compartment. Dahil karamihan sa mga bagong labas na motor ngayon ay malalim ang kanyang seat compartment na marami kayong pwedeng mailagay. Pagdating naman sa comfortability ng driver ninyo, yung kanyang footboard ay medyo malapad na. Tapos may magandang disenyo ito. Medyo rough, siguradong hindi dudulas yung inyong sapatos. Malawak na rin ang inyong footboard na siguradong marami po kayong pwedeng ilagay. Sakaling namamalengke po kayo, pwede po ito lagyan ng mga gulay. Kung sakaling magiinom naman kayo, kasyang-kasya dito ang isang kahon na Red Horse. Dagdagan mo pa ng hook, nasabitan mismo ng pulutan. O diba? Ayos, tagay na. Siya nga pala mga biyero, bago apply sa ating channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos na gagawin natin. Punta naman tayo sa kanyang information panel. Ito nga pala ay naka-analog pa rin. Pero mababasa mo pa rin naman ang kanyang information panel. Dahil naka-indicate naman ang lahat ng kinakailangan ng isang rider. Kagaya ng fuel indicator, turn signal indicator, high beam, low beam, engine indicator at kung ano-ano pa. Basta lahat ng kinakailangan ng isang rider ay nandito na. Dito naman sa kanyang right side, nandito yung starter button. Sa left side naman yung kanyang high beam, low beam, turn signal, left and right at saka busina. Pagdating naman sa kanyang susian ay naka-ignition type pa rin ito. Merong maliit na bulsa sa gilid ng kanyang susian. Ayan. Kasya po dyan ang inyong basahan. Huwag lang po kayo maglalagay ng barya kasi medyo mahirap tanggalin yan. Pagdating naman dito sa kabila, pwede kang maglagay ng mineral water, another basahan. Pwede rin yung cellphone kaso may chance na malaglag. Medyo malalim din siya kaya pwede kayo magsiksik ng kahit ano. Sana sa susunod na maglabas ng MIUI 125 ay lagyan naman nila ng charging system kasi malaking tulong yan para sa ating mga biyahero. Dahil karamihan sa mga unit ngayon, lalo na sa mga 125cc ay may charging system na. Tapos i-level up nila ang kanilang information panel. Pwede nilang i-upgrade sa digital meter panel para mas madaling mabasa. Maliban doon, pagdating sa seat compartment ay baka pwede niyong paliliman para mas maraming mailagay ang ating mga biyahero. Kasi karamihan sa mga merong 125cc ngayon ay malalim na ang kanilang seat compartment. Yung iba nga, kasya pa ang full face helmet. Pagdating naman sa looks ay wala namang naging problema. Bumagay ang kanyang decal sa kanyang disenyo. Meron siyang sporty looks, medyo aggressive na headlights, magaan na handling at comfortable na upuan. Kaya naman mga biyahero, ano masasabi nyo dito sa ating MIUI 125? Dapat nga bang i-upgrade ni Yamaha ang kanyang MIUI 125? Comment down below. Punta naman tayo sa kanyang presyo dito sa Yamaha MIUI 125. Pagdating sa kanyang standard version ay umaabot ito ng 76,700 at pagdating naman sa MIUI 125S, maabot ito ng 81,200. Nakadepende po yan sa dealer. Pwede pong umabot ng mga 89 hanggang 92,000 pesos. Uulitin ko po, nakadepende po yan sa dealer pagdating sa presyo ng mga unit. Kaya naman mga biyahero, anong masasabi nyo dito sa MIUI 125? Comment down below. Kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos na gagawin natin. Maraming salamat sa pagtapos ng video. Thank you. Kung may isang manobela, mata sa kalsada.